napakaganda po ng topic na pag-uusapan po natin ngayong gabi. At ang topic po na pag-uusapan natin ngayong gabi is all about this, burden. Basahin nga po natin ang title po ng ating message for this night. 1, 2, 3, go! Give your burdens to the Lord. Napansin ko po, habang tayo mga young professional, we advance in age. The more we advance in age, the more we pursue our career, the more we handle our families. Aba, napapansin ko yung ating mga burden dati, ay parang ako nadadagdagan. Tanongin mo nga yung natabi mo, ikaw ba yung burden? Parang wala ata kayo sa energy level na. Parang kulang ang kinain ng bonete. Tanong mo yung katabi, may burden ka ba? Okay, tingin ko kayo kay Pastor Paul. Ano ba ang burden sa Tagalog? Ang burden sa Tagalog ay kabigatan. At yung salitang kabigatan ay nanggaling sa salitang ugat na bigat. Kaya ang burden ay ito. Isang bagay na mabigat na dinadala ng puso at ng isipan. Ano nga po ulit ang burden? Kabigatan, bagay na mabigat na dinadala ng puso at ng isip. Ngayon, gusto kong maging in science ngayon sa pagtuturo sa inyo. Para Pastor Paul. Kasi, we will see the anatomy of burden. Wow. Sabi mo sa katabi mo, wow. Wow. Yung mga burden ay merong anatomy. At alam niyo po, as I study right now po, burden, yung mga bigat, aba, ito pala yung may anatomy. Okay. Bago natin malaman kung paano masusolusyonan at kung paano ibibigay sa Diyos ang ating burden, alamin muna natin ang anatomy ng burden. Ito po ang anatomy ng burden. Number 1, ang burden po, hindi natin kayang pasanin mag-isa. Kapag meron kang bigat na hindi mo kayang pasanin mag-isa, yan ay burden. Ito yung mga isipin sa relasyon, takot sa kinabukasan, mga bandang panganib. Ito ang nagdadala sa atin ng labis na pag-aalala. Ito ka, Pastor Paulo. May kaibahan ang burden sa problem. Ano ba ang ibang pastor? Yung problem, may solution. Di ba, lagi natin yung naririnig? Hindi naman yung problema kapag walang solusyon. So, ma-identify mo ngayon. Kapag yung aking dinadaanan ay may solusyon, naku, Pastor Paul, nawalan ka po kami ng internet. Hindi ako makapagtrabaho. Sa tingin ko, hindi burden yun. Dahil tatawag na tayo sa PLDT, sa Globe, ipapacheck natin sa dito, yung connection natin, kaya may internet ka na. Hindi burden yun, kasi may solusyon yun. Pero kapag kaganito, nakaaway ko po yung magpuputol ng internet. Sa tingin ko, burden yun. Bakit? Kasi something na mabigat na hindi kaya ayusin ng physical. So what's our definition right now? Dadagdagan natin. Ang burden ay kabigatan, okay? Mga bagay na nagpapabigat sa atin, na daladala ng ating puso at ng ating isip na hindi kaya solusyonan. So the first part of the anatomy of burden is this, unbearable. Hindi mo kayang pasanin. At alam mo ang burden? Kapag siya'y pinilit mong pasanin, maghapon ka na, wala ka ng energy. Alam mo, madali matitik ang may burden. Yan yung mga malalaking tumitig. Napatawa sila. Alam mo yung mga malalaking tumitig? Yan yung nakatag ng party, nakain ng lumpiang Shanghai, parang tumatagos na yung paningin ko. May burden na ho yan. Ano pa? Bukod sa saay, unbearable, hindi natin kayang pasanin mag-isa. Ito pa, at isa pa, part ng anatomy ng burden. Oh, by the way, look at this picture. Look at this picture. Yan po yung mga unbearable, hindi natin kayang pasanin mag-isa.
Kaya magkaroon tayo ng reflection ha. Ano yung bitbit mo ngayon sa personal life mo na hindi mo kayang pasanin mag-isa? Let's go to number 2. The second part is this. Understanding burden, the anatomy of burden is mind battles and mind lies. Bago pa mag-sink in sa puso ang bigat, unang-unang na-cultivate sa isip. Kaya di ba nga, meron tayong biro? Yun po ay ilang araw nang tumatakbo sa aking isipan. Ibig sabihin, may marathon sa loob ng iyong isip. May parang oval track na takbo lamang siya ng takbo. At eto siya, kapag siya ay malalim na sa isip, nag-settle doon, naniniwala ka na ngayon at a-agree ka doon sa battle mo sa isip. Di ba meron kasabihan? If you cannot beat them, join them. Alam mo ang ginawa natin? Hindi na natin kaya bitbitin yung problema, yung bigat. Okay, sumama tayo at mag-BFF tayo. At eto, tingin kayo may Pastor Paul. May mga burden, specifically on relationship. Hindi naman talaga yun, pero nakabuo ka ng isang narrative na akala mo ito totoo. Pwede mong pare, ako na nangyayatang ko sa iyo. Di ba kaya? Kasi ganito yung nangyari. Hindi naman pala yun ang dapat, yun ang mga mensahe. Pero dahil nagkapasa-pasa na, ay alam nyo ga, kapag ikaw ay meron ng mind battles, alam mo, ito napagtang tunguhan sa pag-aaral ng burden. By the way, siguro tanong ninyo, dati na pastor ko, talaga na-aaral mo yung burden? Ano? Opo, bakit? Sa dami namin dinaanan ni Ate Ruthie, paano ba ito susolusyonan? Naku, hindi pala sinusolusyonan. Siya pala yung tinataas sa Panginoon. So, mapunta tayo ngayon. Meron ka na ngayon mga narrative na mali. Okay, dumagan ako yan. Hindi ako nagtiyaan. Yun naman pala busy-busy. Ay, ganoon ka po ang nangyari. Ngayon, magkakaroon ngayon ng mind lies. At eto ang problema sa mind lies. Hindi siya nag-i-exist, pero sa isip natin, as if it existed. So, yun naman sa problem right now, pabigat siya ng pabigat. And look at me, look at Pastor Paulo. It starts right now with your mind. And the goal of the burden is to settle in your heart. Sabi mo sa katabi mo, don't allow it. Pwede ba natin palapakan mo lang sa isip? Don't allow it. Ano pa yung patatlo sa anatomy? Oh, by the way, huwag yung tulungan this picture. Ito yung mga karaniwang nararanasan natin ng mga mind battles and mind lies. Can you identify? Anong sabi ng isa? You're not good enough. Eh di lagi namin pinatutunayan. You're not good enough eh. What's the point? Bakit ka ba magta-try? Bakit ka ba magta-try? Eh, bagsak din naman. You will never be anyone. Hindi ka pwede maging iba. Hindi mo masusurpass ang katatayuan mo ngayon. You're a burden. Naku, ito yung pinakamatindi, ano? May burden ka na, ang sabi pa na nakapaligid sa'yo, ikaw ang malaki kong pasanin. Naku, parang teleserye. Nakakanya sa inyo dito. Ang sabi sa inyo eh, kung hindi ka pinanganak, di sana buhay pa ang mama. Parang alam ko yun, eh. Sinisayan ang mama, parang dating, simula dito, pababa. Ano ba yan? Autopsy ba yan? Ang alam ko, sinisayan dito na, pero anong ginawa ng autopsy? Okay, ano ba? It's all your fault! Yun ang sabi ng mind battle. Kasalanan mo lahat! At maniniwala ka naman sa mind battles, kasalanan mo lahat. Give up na! Sabi, tumigil ka na, give up na! Ano ba? Nobody cares. You're not care. Don't care. Yung tumawag po kay edad ko. Dahil sila lang nakakaalam ng care. Ano ba? You always fail. So, eto naman ito, panatiyan ang burden natin at hindi nakapanood sa mind battles and mind lies. And imagine, ang hirap mag-progress. You can never progress in life kapag eto lagi ang nire-meditate mo. Last part of the anatomy of burden is this. These are hidden weights. Gagaling pa ng weight sa gym eh.
kayang buhatin, pinapalitan ng plate. Hindi ka naman ito, 25 kilos, babaan natin ng konti. Babaan natin sa 20. Pero ang burden, hindi siya parang napunta ka sa gym, na kapag kaya mo nang, hindi mo kaya buhatin, bababaan mo yung plate para mabuhat mo. Hindi. Hidden weights siya. And you know what is the problem with hidden weights? Pastor ko, yun pa yung mga tinatakbo namin sa mga dress namin. Para hindi makita ang taba. Yan ba yung mga hidden weights? Hindi. Ito ay mga lihim na pasanin na pilit natin tinatago sa dilim. Minsan ang hidden weights natin, we are fighting wrong motives. Ano pang hidden weights natin? Hindi natin, we're fighting with ungodly desires. We're fighting with wrong relationships. Mas lalong bumibigat ang bagahe kapag pinipilit natin itago. And look at this picture. Because if it's very heavy, hidden, we have the tendency to fight it alone. Look at the picture. Battles. Wow, battles. Battles that we fought alone. Ano yun? Anxiety, doubt, failure, insecurity, pressure, past mistakes, and fear. Lahat yan, binabattle natin mag-isa. And it becomes a burden. Now, you can identify right now, Pastor Paul, hindi pala problem yung anxiety. Hindi. Ang nanay ko, ang daming antidepressant na inom eh. Hindi naman tumukoy. Pinakalma lang siya, pero hindi naman talaga nawala yung problema. Now, see right now, kung ito pala yung anatomy ng burden, what burdens do? Ano bang ginagawa ng burdens, Pastor Pablo? Nalaman na natin kung ano yung anatomy ng burden. Nalaman na natin kung ano yung mga burden at kung ano yung problema. Klaro ba? Ang seryoso na yung burden. Lahat po na naiintindihan, wala pa kong malakas sa Panginoon. Ano yung ginagawa? Burdens make us slow. Parang slow motion ng lahat mabagal. And emotions that make us slow. Bakit yung pinagsama pa, Sir Paul? Kasi eto eh. Burdens primarily attacks the emotion of a person. And for young professional like us, we encounter a lot in our lives. Naintindihan niyo mo ako? Ang dami-dami. Lagi ko naman ito sinasabi kung nagtuturo ako sa inyo, AP. Walang prepared sa atin dumating sa adulthood. At nabulaga tayong lahat. Ganun pala kahirap yung buhay. Ganun pala yung emosyon. Eh dati, kapag tayo nagtatalo, tatakitin mo na yung katabi ako. Tayo nagkakampi ha. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang hapon yun. Magkakasama kayo. Pero ano mo pinagkaiba? Ano ba kina tayo? Doon natin naintindihan, relationships are complex. Relationships are not that easy kaysa nung tayo yung mga bata. Sa isang chichirya, nagkakaintindihan tayo. Sino nakakarinig? Amen? Amen? Now, bukod sa nagpapabagat sa atin, ano bang ginagawa ng burden, Pastor Paulo? Eto na, ginagawa ng burden pa. Burdens hinder us for growth. Kailangan lumago na tayo. Okay, ito ang plano nun siya sa atin. Ha? Ang plano nun siya sa atin na lago tayo spiritual. And look at Pastor Paulo. I've discovered something kapag ang spirit life mo, malago. Damay lahat. Pero I tell you, kapag ang iyong spirit life ay hindi manago, alam mo, hihilahin na din ang iba. So, yan ang ginagawa sa atin ng burden. Balikan natin. Burdens makes us slow and emotions that make us slow. Magkasama yan. Ano pang ginagawa ng burden? Burden hinder us for growth. Kailangan malago na tayo. Ano yun? Lumalago tayo sa life natin. Okay. Paano mo malalaman na tayo ay successful in life? Unang gauge, your spiritual life is
growing. I tell you, show me a person na ang kanyang spiritual life is growing, and I tell you, I'm going to show to you a person who is thriving. Amen. Pumalakpakan naman ako sa Panginoon. Ano bang ginagawa ng burden? Nandun tayo ha, sa anong ginagawa ng burden. Ang ginagawa po ng burden ay ito. Burdens, cripples, hope. Anong ibig sabihin ng Pastor Pao? That burdens, cripples, hope. Ito po ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin, ito yung pinakamapanganib na part ng burden, ng kabigatan. Uulitin ko po, ano nga po ang burden? Ang burden ay kabigatan, isang bagay na mabigat na ating dinadala sa ating isipan. Ito ang mapanganib sa burden. Kapag ang burden, nilumpok ang pag-asa mo. Doon unti-unting namamatay ang pakitain, ang vision para sa bukas. Look at Sir Paul. Pag may burden ka, papatayin ito ang pag-asa na may magandang mangyayari bukas kasi i-stop na kayo ng hope. Ay eto ngayon ang karanasan natin mga young professional. Tayong lahat, dumadaan tayo na burden tayo. Ay hindi nga sa problema eh. Ito nga yung pinapaliwanag ko kanina. Ang burden, hindi sa problem. Kasi yung problem, may solusyon. Pero yung burden, wala siyang definite solution kasi nagnanaro lang siya sa isipan mo at sa puso mo. Natawagin na akin sa Krista. Eric, dito. Parang hindi ka may sound effects. Ano? Hindi ka lang ba? Si Eric! Dahil nga nila. Ito po yung mag-interpreter. Acting tayo. Masaya. Ngiti. Eto. Tinatawa naman ng misis mo. Bakit? Paano kaya ano? Okay. Ngiti. Okay. Tingnan niyo silang dalawa ha. Eto ang problema sa burden. Ang burden, nakangiti sa labas, may problema sa loob. Pero hindi natin identify. Yan ay nakikita sa tayo in group. Bawa ibabatiin ko. Ako na din yan. Kamusta ka na? Ayos na. Kakamay din yan. Kamusta ka na? Mabuti. Pero itong problema sa burden. Dahil sila'y nakatago, hindi natin alam, kahit sila'y nakangiti, laro lang ng laro ang mabigat sa kanilang puso at isip. Maraming kayo nito. Ang burden, gusto niyang kunin ang pag-asa na may magandang mangyayari. Look at me. Pag ito ay burden, ito ang sinasabi ng may burden. Ay, feeling ko hindi na maaayos. Eh, di hayain na. Feeling ko hindi na maaayos sa mga broken relationships. Eh, di hayain na. At ito ang problema sa may burden na. Bigla yung sasabi, Pastor pa, wala po yung mga mahina. Ay, bakit? Ay, hahanapin ko lang po ang aking sarili. Yung maging mga sarili ko talagang hanggang ngayon. Ay, hinahanap ko rin yan eh. Talagang lahat tayo naghahanap ng sarili. Hinahanap talaga natin. Ito ang problema sa burden. Dahil hindi mo siya mabigyan ng solusyon at hindi mo identify kung paano siya susolusyonan, ang akala mong solusyon sa kanya, isolation. At ang isolation, hindi nangyari overnight. Tandaan niyo yung anatomy ng burden? Sa iyong mga life, babalikan ka na. May oras pa ako. Mabilis po ang preaching na ito, 30 minutes lang. May nakita akong meme. Huwag na pala, hindi na pala importante yun. Parang ganyan. Balikan ko lang ito ha, balikan ko lang.
Gusto ko ng ganito. Mind battles. Mind lies. Aalisin ng burden ang pag-asa mo na magkaayos kayo sa mga bagay. At maniniwala ka, oo nga, wala ng pag-asa. Ito ngayon ang mangyayari sa akin. So hindi ka na ngayon itinimpa ko sa bukas. Now, this is my big revelation sa inyo ngayong gabi. Ready ka na? Basa. And 1, 2, 3, go. Burden is not from the Lord. Alam niyo po, mahina. Burden is not from the Lord. Sandali ka na, tayo naman po yung mga edad na. Yung kasundo tayo, magkakasabay-sabay tayo. Okay? 1, 2, 3, go! Burden is not from the Lord. At palakpakan mo ang Diyos. Ibig sabihin, yung naglalaro sa isipan mo, naku, baka biro na nangyari. Nagkasira-sira na lahat. Puntahan ko ang mga sirang relationships na. Ito yung lagi ko na-encounter na burden na napakadami. Kasi hindi nagkaintindihan. At ang problema sa mga ganyan, alam mo, we'll always have the tendency to give up na natin. At dyan ko po nakita ang mga paglalayo ng mga puso. Ay, etong maganda, hindi pala siya sa Panginoon. Burden is not from the Lord. Kaya, yung mind battles, yung kawalan ng pag-asa, hindi yung sa Panginoon. Magliliwanag kayo ng isip mo, ba hindi pala mawawala yung mga relationship? Abay, gagaling pa pala ang aking pamilya. Alam niyo po, sa kaso po ng aking ina, dumating ako sa time na ayaw ko nang maniwala dati na gagaling pa yun. Bakit? Yung ka naman pong ang problema po ng nanay ko about mental health, ay napakatindi. Talagang kami po ni Ate Ruthie ay nag-grocery sa, hindi ko na nag-grocery, namalengke kami sa bagong palengke, madaling araw. Alam niyo po bang binabagtas namin kung saan ang nanay ko dati tumatakbo ng umutuban, tapos pinakita ko pa sa kanya, yan, siya tumalo ng inay, from second floor. Alam niyo po yung the mere fact na dumadaan lang ako doon sa barangay. Ako yung parang iba yung pakiramdam ko, parang nagpa-flashback lahat ng mga nangyayari. Now, I identify this. Hindi siya sa Panginoon. Kaya gusto ko sabihin sa iyo, ngayong gabi, at sa susunod pang mga linggo, pag-uusapan lang natin paano natin ito unti-unting ibibigay sa Panginoon. Now, ang ganda ng pangako ng Psalm 55 verse 22. At itong pangako ito para sa iyo. Alam niyo po sa lahat ng tanong ko niya, hindi ko alam kung talagang puro-puro ng burden. Ito ang pinakatahimik na tanong ko niya sa kasaysayan, ang mga professional. Kaya tayo tayo magbabasa. Babasa po ha. 1, 2, 3, basa! Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Tapos na ang boxing. Parapakan natin. Ano daw linaw? Hindi na ginawa ng Panginoon na analyze your burden and have a PhD and talk to intellectual people and solve the burden because burden is a mystery. Hindi ko ginagawa. Ang lapit ng ginawa. Ano ka ang lapit? Ang lapit ibig sabihin, kayang-kayang i-execute. At ito po ay utos. Sabihin mo sa katabi mo, utos. utos. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. Dito nahihirapan ng iba. Hindi tayo maniwala that God will take care of us. Alam niyo po ano binubuo ko yung teaching na ito? Dinaanan natin ni Ate Ruthie. Alam niyo po, the best teaching na pwede itulong ng isang pastor yung pinagdaanan. At meron po kami mga kabigatan, may mga burdens kami, na alam niyo po ang ginawa namin ni Ate Ruthie intentional is we go to our upper room and we kneel. Lord Pastor Paul, naririnig din ito sa aking mga posts. Yung iba parang ang daming nanonood. Ano ba yung upper room? Ang upper room is a place where you pray. An upper room can be your motorcycle. Meron akong kausap Pastor Paul, kung kayo po ay nagpe-pray sa sasakyan,
Ako din po, sa motor. O di habang pinapahid yan ng hangin, ano? Kahirap nga ng noon ko eh. Sa bagay, ang helmet naman yung may cover sa bibig. Kasi kung ikaw yung nagsasalita habang lahat ng hangin eh, pumapasok sa bibig mo, ano? Talagang maalikabo. Napakahirap mo na. Now, ang ganda ng utos, give your burdens. Now, i-dissect natin. Ready na kayo? Ang tanong, how to give your burdens to the Lord? Pastor po, grabe, aral na natin yung anatomy ng burden. Para na akong scientist. Pastor po, grabe, nalaman ko na din ang goal ng burden. Ngayon naman, nalaman ko na din, Pastor, inutos sa atin ng Diyos, ibigay sa Kanya ang burden. Eh, paano po? Kasi kahit ako po'y nagpe-pray, ang bigat pa din po ng aking dibdib. Number 1, name the burden, the unwrapped face. Kumuha ka ng notebook at isulat mo, Lord, ito ka mo ang nagpapabigat sa akin. Yung nagpapabigat sa iyo, i-identify mo. Relationships. Number 2. Work relationships. Pastor Paul, yung amin ng boss yung talaga nung wala namang hasang, wala namang puso, mabalunan. Talaga naman kung napasok pa lang kami, na-stress na kami. Isulat mo. Isa lang pala. Alam mo yung reason kaya hindi ka makatulog sa gabi? Isulat mo. Kailangan mo siyang i-identify kasi pag na-identify mo na siya, malalaman mo, burden pala siya. Sabihin mo ng diretsahan kay Lord na nagpapabigat sa'yo. Lord, pwedeng tayo na tayo, pwedeng bullet. Lord, hindi ko po maintindihan ito. Lord, isulat mo din ang pangalan ng mga tao. Feeling ko po may problema kami sa relationship sa ganito. Lord, sa family, ito po ang nangyari. I-identify mo. At habang ina-identify mo, nagliliwanag na yung paningin mo na ibibigay ko naman sa kay Lord kasi able na akong i-identify. Kung wala pa, ang mag-identify ko, pag naisulat mo na sa isang papel, huwag mong hahayaang makalat-kalat ka. At makita lang kayo, ako palang burden. Ano po? Makalaga. So, ano yung burden mo? Hindi ang gagawin mo siya, gimit mo sa Bible mo. Anong sunod na gagawin, Pastor? By the way, Philippians 4:6, ano yung patunay na verse? Pwede nyo, alam nyo, favorite nyo na itong pinipicturean niya, no? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Kasama po doon ang burden. Nakita ko si James. Si James nga ba ito? Si JB. Parang kamukha mo si James. Kapatid ba kayo, James? Si JB. Si JB may mga bigat ano? Ay hindi naman maikwento. Ano bang gagawin ni JB ngayon? Pupunta siya sa kanyang apero, mag-delete sila ni Lord, at isusulat niya. Alam mo, I find it very effective. Sinulat namin ni Ate Ruti lahat ng nagpapaburden sa amin. Issue sa family, may sakit, may problema sa business, lahat in-identify namin. At alam mo, nung naisulat namin, doon ko naintindihan, maliit lang pala ito. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ni Lord. Kaya ni Lord Ang burden mo. ang burden mo. Anong sunod? Pag naisulat mo na, identify the control illusion. Ano ibig sabihin ng Pastor Paul? May tendency kasi tayo, pag nabibigatan tayo, kontrolin natin ang mga bagay-bagay na hindi naman natin hawak ang dulo. Sino po nakatry na ng gano'n? Kinontrol niya yung mga bagay na hindi naman niya hawak ang dulo, ang nangyari, mas naging magulo. Meron tayong gagawin. Tatanungin natin ang sarili natin, at
Ako ba ang may-ari ng outcome na ito? Alam mo ang sagot dyan? Hindi tayo may-ari. Kaya yung pinapasan mong mabigat, alam natin na si Jesus lang ang kayang gumawa, inutusan tayo ng Panginoon, ibibigay natin sa Kanya. At ang pagbibigay ay eto. Kahit ikaw ay nasasaktan, sasabihin mo, Lord, ako po'y naasa. Halimbawa, may mga misunderstandings. Family misunderstandings. Misunderstanding in the office. Misunderstanding with friends. Hindi mo naman makontrol ano. At kung ano-ano lang mga naglaro sa isip, hindi din nakakapag-usap-usap. Kaya alam niyo po, ito payo sa mga magkakaibigan, kung may problema sa mga relationship, just pick the conversation nung huli kayo nag-iwalay. At alam niyo, pag nakita kayo ulit, may okay mo pala. Amen. Ang tahimik po talaga ng audience ngayong gabi. Palapakan mo natin. Dahil wala tayong control, sino ang kaya kumontrol? Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Ang maganda po sa burden, eto, Lord Jesus, alam ko naman kung kalooban niyo sa akin na makatanggap ng peace. Lord Jesus, na-identify ko na po, naisulat ko na yung mga bagay na nagpapabigat sa akin. At ina-identify ko din po na itong isinulat ko, wala akong control. Nagkaroon po ng pag-aaway. Okay, nag-chismis na. Nagkaroon po ng pag-aaway sa family. Nag-aaway yung aking kuya at aking ate. Eh alam niyo po sa pamilya, sa birth certificate, ang panganay ay aking ate. Pero in real life, hindi po ganun ang panganay. Ang panganay sa amin ay ako, middle child. Dahil ang mga kapatid, tatanungin ako, anong sabi ni JP? Gusto ko na magsabi, kadaya niyo. Ako naman ipataklo, baka naman pwede hindi ako mag-decide. Ngayon, nagkaroon ng mga misunderstanding. At dahil hindi nag-uusap, ano yung kapag hindi nag-uusap? Nakabuo na ng iba't ibang mga narrative. Ay, kaya kasi galit na galit. At alay isang galit na galit. Ay, di ano po nangyari? Kami ay nag-Jake. Alam mo po kami ginawa? In-identify ko din sa Panginoon, Lord, talaga wala akong saklaw sa away ng aking kapatid. At dahil wala akong saklaw, ito ay burden at inuutos mo, ibigay sa'yo. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag wala kang control, ibigay kay Lord. Sandali po, iba ito mamula, ha? Isa pa ulit, sabihin mo sa iyong katabi, kapag wala kang control, ibigay kay Lord. At yung magbibigay ka ng mga bagay na walang control, kung wala pa, kung wala ka sa control. Number 3, change the narrative recentering. Ano ibig sabihin yan? Tuwing papasok sa isip mo ang mga maling kwento at takot sa puso mo, hindi mo ito basta-basta tinatanggap. Nag-away ang aking kapatid. Ang aking ate, eto ang sinasabi, talagang berita sa ako ng boses. Hindi naman pala naintindihan yung akin naman palang kuya. Ay, pagod na pagod. Ano ba yung naka-live stream? Naka-record. Naka-live stream? Ah, okay. Yan, alam mo yung mundo? Nagdala ako ng pamilya. Kamay naman po! Ano naman dyan? Okay. So, ito na kayo nangyari, no? Ito na kayo nangyari. Okay, ito na yung nangyari. Hindi naman pala ganun. Pero dahil yun ang tumakbo sa isip, sino nakakarinig? O ako naman nakakarinig? Kasa kami. Di ba na tayo makakarinig?
Hindi mo ngayon tatanggapin yung mga wrong narrative. At paano ngayon natin gagawin yun? Ito po ang ating gagawin. Okay? Tingin mo na po kayo dito. Tingin mo na po kayo dito. Saan mo na rin? Papalitan mo siya kung anong sinasabi ng Word of God. 2 Corinthians 10 verse 5. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. We take captive every thought to make it obedience to Christ. Ano ibig sabihin niya? Pag pumapasok sa isipan mo ng wrong narrative, naalala ko po yung aking ate, ito ang sinabi. Eh siya hindi na ako tutungtong doon sa bahay nila. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsalita ng tapos. Sandali po, hindi naman nagsasalita yung iba eh. Hindi na nga lang sasabihin mo kung salita ng tapos. Hindi ka pa nakikipag-participate. Sabihin mo, huwag magsalita ng tapos. Kapag meron mga negative o pumapasok sa isipan ng mga lies, kailangan ka magsalita at sabihin mo, Lord, hindi ko po tinatanggap ito and I make this thought captive and make it obedient to Christ. Anong ibig sabihin ng Pastor Paul? Ang ibig sabihin po niya ito, kung ano yung totoong sinabi ng Panginoon, values, the truth, the morals that the Lord has said, mag-o-obey ngayon ang salita. Yung mga lies na iyon, maitutuwid at mag-o-obey kung anong sinabi ng Panginoon. Amen. Palapakan po natin si Jesus. And last but not the least, dito po ako magtatapos. Step out of the corner, stop fighting alone. Can I invite the keyboardist, please? Meron ko po ba tayo dito keyboardist? Ganito ba ba? Kung wala na po ang ating keyboardist, can I invite the guitarist? Can I invite the tambourist? Just joking. I want you to look at Pastor Paula. Kat, can I invite you? Sigat na, sigat na. It's okay, Carlos. Alam niyo si Carlos niya from Gilcampa. Napaka-babad na tuloy. Everybody look at Pastor Paula. Wala, dito pa ako magtatapos. Step out of the corner, stop fighting it alone. Ang pakiramdam kasi natin pag may burden tayo, eto, we have the tendency to isolate. And the problem with isolation is this. Ang pakiramdam mo, nalaban kang mag-isa. Kaya po tayo ay may A group kasi hindi ka abala. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo hindi ka abala? Alam niyo po, meron akong kausap, lumapit sa akin. Siya ay bigat na bigat, ano? Alam mo, sabi niya yung ganito, Pastor Pao, pwede ko pala pong sabihin sa inyo, sa mga leaders. Sabi ko, oo naman. Alam mo, kaya hindi na niya masabi? Kasi naniwala na siya, abala siya. At dahil abala na siya, ay di siya lumayo. One day of isolation is one day of more sadness in your life. Everybody, pwede ba kayo tumingin pa, Sir Rob? This is isolation or this isolation? May nabuo ka ng life sa isip mo. Wala na, tapos na ito. Ang gagawin ko na lang ito kay ayos. Isolate. Parang okay kung mawala ako dun. Ang layo ko na, di ba? Dito ako na simula. Wala kang kinakausap, bigat na bigat ka, nag-decide ka na, I will end it. At tapusin ko na. At alam mo, makita mo layo mo. That's the reason we have a group. Hindi ka abala.
Kaya pag ikaw ibigat na bigat, o may pumapasok na mali sa iyong isip, itong yung gagawin. Kagabi. Okay, sa totoo lang, ilang araw na akong hindi makatulog. Talagang pag ako'y pipikit, yung aking kabigatan, ako'y gigising, yung aking kabigatan. At sa totoo lang po, ako po ay yung mga pinaniniwalaan ng lies. Ito na po ang laman ng aking puso. Alam mo, sunod ang mangyari doon dahil na-identify mo na siya. Ito ang gagawin natin. Ibibigay na natin siya sa Diyos. At alam mo, ito ang mangyayari. Nagpadala ng Diyos sa mga tao, yan ang kami mo, tayong lahat na dito sa small group, kasi ito naman ang sabi ng word. Galatians 6:2. Alam niyo po, napaiyak ako dito. Carry each other's burden. Nakita ko yung dalawang twin tower sa likod. Tawag ko sa A-group dito, sa aming A-group dito twin tower, si Coach Paul at si Josh. Magkahigit na nung yan eh. Pag may burden yung isa, ay hindi sasabihin ni Josh, abay Paul, bahala ka na sa buhay mo, malaki ka. Hindi ganun. Sasabihin ngayon ni Diyos kay Paul, siya. Ikay sa Batangas, akin tutulong. Tutulungan. Sino ka dito nung ikaw ay bigat na bigat, ikaw ay nag-text sa pastor mo, ikaw ay nag-text sa playgroup mo, sis, papray naman. At kung bakit pag naman yung time ngayon, eksakto nag-pray, gumaan ang iyong paharamdam. Carry each other burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Alam mo bakit? Kasi when you carry each other's burden, yun ay love. Sabihin sa katabi, sa biyaya ng Diyos, tutulungan kita, bitbitin ang iyong burden. At ano pong sabi? At anong sabi? Ay hindi ko alam pasto. Ay talaga naman bumalakpak sa Diyos ang tutulong sa lahat. Alam mo sa aming A-group, ganun po ang aming ginawa. Sa aming A-group po sa biyaya po ng Panginoon, yung mga lalaki po doon, hindi ko nahihiya kung iyak. Naalala ko po ay meron kaming A-group, for 1.5 years, ang iniiyak lang namin po sa grupo ay ito, that project, that contract. Salamat sa Panginoon po yung aming pong kapatid na yun sa loob ng A-group. Talagang sinamahan ng Panginoon. At alam niyo po naging trabaho namin? Mag-pray. Kami po ni Ate Ruthie, ay papadala pa ng prayer recording. Sino po sa tarang buhay niya makarinig siya ng pinadala kong prayer recording, nasa naman. Yung kung wala, mag-subscribe mo kayo. Yun naman, joke. Alam mo, ang sarap po na. At meron pong isa na taga Santa Cruz, si Richard. Abay naman na. Ang kanyang mga prayer ngayon ay pinadagal niya sa kaibigan at kung nag-report sa akin, Pastor Paul. Ayun mo na po mga short prayer na yun, alam mo na po ng impact nun. Alam mo bakit? Kasi kinainig ang prayer. Pero ito tayo na ito. Hindi ka nawagan ng Diyos na bitin mo mag-isa. At kapag ang burden ninyo, for example, ay mga relationships na hindi mo nagkaintindihan, ito ang gagawin mo. Come to the Lord's presence and give all of this. Ito ang gagawin natin. Kasi alam na natin ang promise. Balikan ko lang yung promise. Dahil alam na natin ang promise. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Dahil alam na natin ang promise, ready ka namang ibigay ang mga ito. Ibibigay natin.
ito ang ibibigay natin sa Panginoon. We will give yung mga bagay na nagpapabigat sa ating puso. May nakatampuhan ka? Naka-apekto, relationship sa family, relationship sa kaibigan, na sa totoo lang, hindi ka nakatulog. Ibibigay natin sa Panginoon. Habang dinadaanan mo ba yung mabigat na hindi mo magkakaintindihan sa family, kaibigan, sa trabaho, yan ba'y nagdulot ng mga buying battle sa iyo? Ikaw ba'y nakaramdam ng insecurity? Ikaw ba'y nakaramdam ng lahat? At in the case, eto ang nangyari. Ang dami-dami ng boses and you want to isolate. Ibibigay natin kay Lord. Ibibigay natin sa Diyos ang lahat ng hidden needs. Yung battle na nilalabanan ng mag-isa. Dati-dati, lumalaban ka. May kasama ka eh. Pero dahil ikaw ay nag-isolate na, napansin mo, nilalabanan mo mag-isa. Kapatid, hindi ka abala, hindi mo kailangang labanan mag-isa. If you're ready right now, we will come to the presence of the Lord. Close your eyes. And we will pray. Sige po. Pwede ngayon ay huwag mong papakailan muna yung iyong katabi. Kasi ngayong gabi, it's about the burdens that you're carrying. At ngayong gabi, ito maganda. Gusto ng Diyos, isurrender natin ito sa Kanya. Pwede ngayong oras na ito. Lalapit tayo sa Diyos. At magdedeklara din tayo ngayon, mag-a-offer tayo ng forgiveness sa mga tao na kasamaan natin ng loob. Close your eyes. At ako muna mag-pray. Panginoon, nakikita mo po, Lord, ang kabigatan namin. Nakikita mo po, Lord, ito mga nagdaang araw. Lord Jesus, binitbit namin siya mag-isa. Dumating na din po, Lord, sa time. Gusto namin i-isolate yung aming sarili. Dahil kami, Panginoon, ay offended. Kami po, Lord God, ay may bigat na dala-dala. Hindi namin kaya, Lord God, pasanin na mag-isa. At lubha po kami nabibigatan, Panginoon. Panginoon Jesus, ang sabi mo, give your burdens to God. Habang ito'y nilalapit namin sa iyo, Panginoon, pinapatawad namin ang mga taong nagkasala sa amin. Yung hindi namin nakaunawaan, yung nagkaroon kami ng kaisipan na mali, at maging na-entertain namin ng galing. Patawad po. And this time, church, utter forgiveness to that person. Open your mouth and name that person. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, mahal po namin ang mga taong ito. Kasi ang mga taong ito, may relationship po kami sa kanila. At Lord, alam namin, hindi mo design sa mga relationships na ito, Panginoon, na hindi kami, Lord, at magkaroon ng pagkakaunawaan. Panginoon, hindi lamang mga relationship ang tinataas namin sa iyo. Maging, Lord, at yung mga personal battles namin na hindi na namin kaya, Lord, at paglabanan. Unwanted desires, ungodly desires, lahat, Lord, na napapabigat sa amin. Lord, sinusurrender na namin siya sa iyo. At Father God, ngayong oras na ito ang sabi mo, and you will take care of us. Lord, hilumin mo po ang puso namin.
puso namin, Panginoon. I pray right now, let your inner healing God flow and be manifested unto your people in Jesus' name. Hayaan mo din po, Panginoon, lahat po ng unnecessary burden, binibig namin sa pagtulog. O kapatid, dito ng daan, hindi ka nakatulog. Akala mo nakatulog ka, pero totoo, gising ang diwa mo. The whole night. At ngayon, binibigyan ka ngayon ng peace ng Panginoon kasi habang ibinababa mo ito sa Kanya, pinapalitan niya ito ng peace. Thank you, God. Thank you, Lord. Father, pwede ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? We lift to you our hands and we give to you our burdens. And thank you, Lord, the whole month we will know more deeper how to surrender our burdens to you. And it starts today. Salamat, Ama. I declare, Lord God, kung may mga burden, ang mga marital relationships, maayos ito, Lord God, in Jesus' name. I pray, Lord God, Panginoon, kung may mga problema sa trabaho, burden, I pray, Lord God, ito'y marasolba. Kung ang burden, Lord God, ay finances, kung ang burden, Lord God, ay health, kung ang burden po, Panginoon, Lord God, ay future, Lord, you care for us, and we surrender into you, in Jesus' name. Salamat, Panginoon. You love us, and that's the reason we're here tonight, because you want us to be set free, and you want us to be unburdened, in Jesus' name. Salamat po, at dinedeklara mo din, walang gawa at kilos ng kaaway na magtatagumpay sa buhay ng lahat ng itin na nandito. In Jesus' name, yes we pray, and everybody say, Amen. 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 Pwede na natin sa Panginoon. At pwede na kung may gawin ng tao. Ano mo gusto ko yung pinakakama yung kapwa AP? Tingin mo na kayo kay Pastor Pao. Ano kung may kamay na kamay na? Wala ka na barangay election. Wala sa kapasakyan. Alam mo bakit gusto ko yung kayo